Hello guys, get ready with me. So ngayon pong umaga is mag-i-inject po tayo ng insulin. But first, before po natin tayo mag-i-inject, kailangan po natin i-test yung sugar natin kung mataas or mababa po ba. So ang normal po na sugar ko is dapat 90 lang. So hindi po dapat siya mag-exceed sa 90. So yan, before po natin gawin, make sure po natin is malinis po ang ating mga kamay. So ayan, nag-ano lang po ako ng bulak na mayroong alcohol. Punasan po natin kung saan po tayo magtutusok or magkukuha ng blood. So yan. Then after 10 seconds, malalaman na po naman natin kung ano po yung result. So 91. So medyo mataas po siya. So ayan po, nire-ready ko naman po yung tutusok ko ng insulin. So may dalawang bulak po ako na may alcohol. Pupunasan lang po natin yung pinaka-pen po natin, yung pinaka-nguso niya to make sure po malinis yung ating gagamitin. So, ang ginagamit ko pong brand ng insulin is Rysodeg. So, yan po kasi ang pwede sa mga buntis. Yan po yung sinasabi ko, pupunasan po natin, hayaan po natin matuyo. So, yan po yung karayom na ginagamit ko. So, 4 mm lang naman po siya. So, medyo mababaw lang siya. So, ayan, dalawang bulak po na may alcohol. Yung isa pinampunas dun po sa pen. Yung isa naman po is pupunas po dun sa part kung saan po tayo mag-e-inject. So, hahanap lang po tayo ng taba. Dun po natin i-inject. So, hindi po siya isang side lang po mag-e-inject. Dapat po everyday magkakaibang side. So, yun po ang advice ng doktor para hindi daw po mamuo yung taba natin. So, ang nireseta po sa akin na pag-i-inject is 16 units po every day before meal po, before breakfast. So, that's it. So, pag di-dispose po, kailangan po natin ilagay sa bottle to make sure na hindi po maka-aksidente sa ating mga estorero. So, that's it guys. So, thank you for watching. Have a good day. God bless all.